magandang gabi. So ngayon, sinat ako ni Odiva at sinabi niya sa akin, kailan magiging tama ang mali at kailan maging mali ang tama. So, di ba? So, unahin natin ang kailan magiging tama ang mali. Siguro, sa akin lang ha, kasi siguro, mag-sorry ka. Mag-sorry. At siguro, yung nagawa mong mali ay magbago ka. Yung gano'n, magbago ka na lang siguro. Basta wala akong pakialam sa mga ganyan. At saka yung naman, kailan magiging mali ang, kailan magiging tama, ano yan? Mali ang, kailan magiging mali ang tama. Siguro sa akin naman, kailan magiging mali ang tama ay yung magluloko ka. Oo. Yung nagluloko ka sa partner mo o sa jowa mo. At saka nagluloko ka sa kaibigan mo, parang gano'n na din siya. Lahat-lahat. Yun, kahit tama ka, pero naging mali yung tama kasi nagloko ka. Nagloko ka sa kapwa mo. At syempre, dito naman na maingay mo talaga si Papa Nito. Ginagano na talaga yung diba, yan ang mali. Kasi ang ingay niya. Hello, good afternoon everyone. So, Diva said that may mga question siya para sa amin. So, ito yung question niya. Kailan magiging tama ang mali? At kailan magiging mali ang tama? Ayan. So, I answer it directly. Because sa isang progresibong lipunan, wala nang puwang ang pag-aalipusta sa kababaihan. Kahit pa umiiral pa rin ito sa ilang bansa. Modernisado na ang mundo at hindi maaaring ikatwirang matagal ng nakagawian ang naturang kalakaran. Magiging tama ang mali kapag inayos natin ang isang maling bagay o pangyayari. At magiging mali ang tama kapag naging labis ang paggagamit nito. That's all, and enjoy. Para sa tanong mo, Diva, na kailan magiging tama ang mali at kailan magiging mali ang tama. Para sa akin, magiging tama ang mali pag inayos mo ito. At ito, pag inayos mo ang iyong mali, ay magiging tama ito. Pag ang tama naman ay nagiging mali, pag inabuso mo ito ng maayo at may natatapakan kang tao. At yun lang ang aking opinion at salamat. Hi, good evening to everyone. Okay. From Diva, meron kasi siyang tanong sa akin and the question is, kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang isang tama? O kailan nagiging mali ang tama? Okay. Depende kasi sa kung situational. Lagi tayong nakatingin sa sitwasyon. Ano nga ba yung benefit na mangyayari? Magiging tama ba siya o mali? Depende kung sino yung makikinabang or yung what they call this, yung makikinabang nung nangyari. No, depende sa kung ano sitwasyon. May mga tama kasi, may mga tamang bagay na mali ang nagiging resulta. Tama na magmahal ka, pero mali naman kung nasasaktan ka na. Tama na mahalin mo siya. Tama na ibigin mo siya, gustuhin mo siya ng paulit-ulit, pero nagiging mali siya kasi nga nasasaktan ka na. So, nagiging mali ang isang tama kasi mali na ipagpatuloy mo pa na mahalin siya. Kahit alam mo namang siya na yung tamang tao para sa'yo. Masabi na lang. Kahit ako naguguluhan din. Pero, hindi, yun nga. May mga white lies tayo di ba? Ito yung mga sa kagustuhan mong maitama yung pagkakamali mo, nagsisinungaling ka. No, gumagawa tayo ng pagkakamali. Gumagawa tayo ng maling aksyon dun sa bagay para maitama natin yung pagkakamali. So, next time, kung alam mo rin na magiging mali yung magiging resulta, pag-isipan mo muna ng husto. Para na sa ganun, wala ka nang maitatama pa. So, kung naunawaan nyo, maraming salamat. Kung hindi, kayo na bahala. Ganun. So, paano naging tama ang mali at paano naging mali ang tama? So, unahin natin yung paano naging tama ang mali.
So my explanation about this is nagiging tama ang mali kung like for example ito ay isang white lies. Oo, kasi hindi naman sa lahat ng pagsisinungaling ay nakakasama. Especially kung may iniiwasan ka lang or may tinatakpan ka lang. Pero nagiging mali ang tama kung palagi mo na itong inuulit-ulit. Yung puro ka na lang white lies. Hindi mo na, ang tawag nito, hindi ka na hindi mo na sinasabi yung katotohanan talaga. So, yan lang po yung explanation ko about paano naging tama ang mali at paano naging mali ang tama. Sana nagustuhan niyo po yung sagot ko and thank you for asking that question. Bye! Kailan nagiging tama ang mali at ang mali nagiging tama? I think this statement or this question, this will apply with love. Most of the time. Wrong love. Alam mo yun, nagiging tama, nadya-justify kasi mahal yung isa't isa eh. Pero yung mali, nagiging tama. Basta na-justify ninyo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa at napatunayan nyo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa at pinatunayan nyo hanggang sa dulo, then yun yung nagiging tama. So in essence, mali man siya sa simula, mali man siya sa umpisa, pero dahil pinatunayan ninyo na kayo ay forever, parang ganon, and then in a sense, nagiging tama na rin. Which is what is supposed to be what's supposed to be in relationships. Yung, it's not how you really define a relationship, pero it's just coming from me. That's my personal opinion. So, see you later guys. Bye! Hi, this is Maring Mabait. It's Maring Mar Vlog and your Miss Universe 1981. Welcome to this video. Hi! Ngayong video na po ay nag-request si Diva na i-answer po natin yung yung mga question. May dalawang question kasi siya. Kailan magiging tama ang mali at kailan magiging mali ang tama? So dito sa first question, kailan magiging tama ang mali? So it's very broad, no? Kasi maraming magiging answer, maraming magiging opinion, maraming magiging comment. But this is my opinion na, in my own opinion, ganun yun. So wala talagang mali pa sa opinion, di ba? Charot. So, for me, magiging tama ang mali because of the two things. It is the standard and it is the outcome. Yung standard po natin, nagsistate ng standard sa mga bagay-bagay. At nakikita natin yung resulta na yun, yung outcome. Example, it is not right, mali ang ibigay ng isang tao because you are still studying, because of this, because wala siyang trabaho, because pangit, because ganito. So, nagsasate ng standard. That's family standard and that's the standard of the people around us. Pero, nag-risk ka. So, doon din nakikita niyo yung outcome. Yung nagiging outcome is nagiging happy family kayo, nagiging responsible family kayo. So, yung kamalian yun, nagiging tama. Second example is our career. No? Your course natin. Nag-take ka ng course, pero mali yun dahil nag-set ng standard ang mga tao around you, especially your parents. If your parents will say na wag ganito because diyan fit sa'yo, hindi to ganito, papapapapag ganito because our family is a doctor, like a doctor, sa medicine, sa churba, role, karat, anana. But nag-risk ka. You took that course, and then you graduated. At the end of your schooling, nagkaroon ka ng magandang trabaho, nagkaroon ka ng stable job, nagkaroon ka ng malaking income, nagkaroon ka ng, so, naging successful because tinik mo yung kurso na yon. Even if the parents or the people around you don't want you to take that, the outcome is good. So, for me, nagiging tama ang mali sa ganito mga aspeto. So, doon naman tayo sa kailan magiging mali ang tama. For me kasi, nagiging mali ang tama because of the two things also. Outcome and priority. Example, it is right. Tama na magkaroon ka ng maraming appliances. Tama na bibili ka ng car. Tama na magkaroon ka ng bahay. Because, kailangan mo sa buhay, especially mga appliances, para maging magaan yung buhay natin. Car, para magaan, para hindi ka na mag-walk, ganito. So, those are your wants, no? Tama yon kasi nakakatulong. But the outcome is good.
the outcome is good kasi nakakatulong, magiging anong yung buhay mo, magiging good yung buhay mo. Pero, nandun ang priority. The question is that your priority? Is that part of your needs? Or is this part of your wants? Set your priority first. Huwag ka munang bumili ng car because priority mo, pagtulungan yung mga kapatid mo sa pag-aaral. Huwag ka munang bumili ng mga ganito-ganito kasi priority mo ang ganito at ganyan. Priority mo yung family, priority mo yung self mo, so ganito, ganyan. So, doon na nagiging mali ang tama. Di ba? Nakuha niyo ba ako? Doon na sa aspetong yun, nagiging mali ang tama. So, outcome is good, but the question is that your priority? Part ba yan ng needs mo? Part ba yan ng priority sa buhay mo? Diba? Ganun yan. So, thank you so much for listening. And this is your Maring Dumahan. It's Maring Dumahan Vlog. And thank you so much, Diva. Bye-bye, everyone.